Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, tila pahiya po dito mga kabida. Ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya po Dito ho sa kanya pong claim po mga kabida na posibleng may link daw sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito hong pagkawala ho ng mga sabongero mga kabida. Sinupalpal po sinupalpal po ng whistleblower po makabida na ito pong si alias Totoy, ito pong pahayag po ni Boying Rimulya sinabi mismo ni alias Totoy na wala hong link, okay, walang kaugnayan po ito pong pagkawala ho ng mga sabongero po makabida na sinasabi hong itinapon daw diyan po sa Taal Lake mga kabida, doon po sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Po? Eto, babasahin ko lang po itong post po ni Professor Rob Rances po mga kabida. Yung kanya pong post, nakalagay ho dito, alias Totoy, itinanggi na may koneksyon ang drug war sa missing sabongeros. Alright? Nakalagay pa po dito yung mukha po ni alias Totoy po mga kabida, Okay? Eto. Ang caption po niya dito, so, what happens now to that rotten theory that they forced to make sense? Okay? Ano nang mangyayari ho dito? Okay? Kasi mismo si Secretary Rimulya po makabidang nag-float po dyan, na posibleng meron dang link ito pong war on drugs ng dating Pangulong Duterte dito ho sa nawawalang mga sabongero po. Mismo na itong whistleblower, yung may alam po sa nawawalang sabongero, ang nagsabi na walang link yan. Walang link yan. Di ang nangyari, sinupalpal po, Nasupalpal po ito pong si Secretary Boying Rimulya. Ito po yung tanong. Saan kaya nanggaling yung teorya po ni Secretary Boying Rimulya na posibleng may link ito pong war on drugs ng dating Pangulo sa pagkawala ho ng mga sabongero? Baka katang isip lang po yan ni Secretary Rimulya po makabida. Okay? Kasi mismo yung source po ng kanilang impormasyon patungkol sa nawawalang sabongero po dininay po niya yan. Okay? Pinasinungalingan po na may connection po ito sa war on drugs. Ang ibig sabihin ba dito mga kabida na talagang pinipilit po na i-connect ng Department of Justice ito pong pagkawala ho ng mga sabongero doon po sa gera laban ho sa droga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun naman talaga kasi ngayon every time meron pong mga malalaking pangyayari po sa Pilipinas, kino-connect agad mga kabida doon po sa war on drugs o di kaya doon mismo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Yun yung masakla po kasi wala na po kasing ibang pwede hong gawin itong gobyernong ito mag-link na lang po Okay? Doon po sa previous administration. Paano yan sagutin ni Secretary Rimulya po makabida? Na yung kanyang teorya po, hindi natin alam kung saan po nanggaling yun, Baka sa panaginip lang niya po, ito pong teorya na may connection, ito pong pagkawala ho ng mga sabongero dun po sa patayan na nangyari ho daw sa war on drugs, mga kabida. Baka yung common denominator po, yung sa war on drugs kasi, ang mga epekto po dyan is maraming namatay. According to them, maraming namatay, pinatay daw, kahit na po wala hong kalaban-laban. Ito naman pong mga sabongero po makabida na sinasabi hong nawala daw, at sinasabi po nilang pinatay daw, pero wala naman po tayong nakitang katawan po, mga kabida. Okay, hanggang ngayon. Baka yun yung kinuha po nila, yung common denominator po, yung pagkamatay po ng mga sabongerong ito at ito pong mga nangyari po sa war on drugs.
Oh. 'Di ba? Napakalaking sampal po ito. Nakakahiya po ito mga kabida kay Secretary Boying Rimulya. Ito pong kanyang teorya po, ano? Kasi wala naman pong maniniwala dyan eh, na may connection ito sa war on drugs eh. Yung pagkawala po ng mga sabungero, posibleng patungkol ho sa sabong, patungkol ho sa sugal yun. At hindi ho may connection doon po sa illegal drugs, ano, mga kabida. Oh. Hindi pa nga nila napapatunayan po mga kabida na pinatay itong mga sabungerong ito, ano? Maghahanap na po sila ng ibang anggulo, ano, mga kabida. Patunayan muna ng Department of Justice, okay, na ito pong mga nawalang sabungero po ay patay talaga o namatay talaga. Kasi hindi po natin masasabi na pinatay po itong mga nawawalang sabungero hanggat walang physical body na makikita po natin. Itong sinasabi po nilang mga buto na retrieve daw nila sa Taal Lake, hindi pa po sigurado na yung mga buto na yun galing ho sa mga nawawalang sabungero, mga kabida. Hindi pa po lumabas yung examination result, mga kabida, Kung meron man pong isinagawang DNA test dito ho sa mga buto na nakuha po, mga kabida, at kinukumpura doon po sa mga kaanak po ng mga nawawalang mga sabungero, mga kabida. So yun lang po, medyo nagtataka lang po tayo, dito ho sa teorya po ni Secretary Rimulya kung saan kaya nanggaling ito. Sino kaya yung source po nila, na may connection po ito sa war on drugs. May balita pa nga na baka daw andun sa sementeryo hindi ho sa anong tawag po dito sa Taal Lake, yung mga sabungerong nawawala, mga kabida, kinokonekta na naman po nila dito sa mga namatay dyan sa sementeryo. Nakakatawa talaga ito, nakakatawa talaga. Kaya nga, ito pong si former President Rodrigo Duterte, nung in-inform po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, patungkol ho dito sa teorya po ng DOJ, lalong-lalo na po itong si Secretary Rimulya na posibleng meron pong connection sa war on drugs. Natatawa lang po. Ito pong si Digong, nung in-inform po ni Vice President Sara Duterte about that issue po, mga kabida, kahit ano na lang po, ililink po nila, Okay? Baka po, pati po yung pagkamatay ho ni Magellan, baka ililink po yan kay dating Pangulo Duterte. Kay Lapu-Lapu po, mga kabida, baka posibleng ililink po yan, doon po sa dating Pangulo. O di kaya, yung pagkamatay po ni Mr. Paulo Tantoco, baka ililink na naman yan, kay Pangulo Duterte po, mga kabida. Diba? Kaya nga, dapat, maglabas po ng ebidensya. Katulad ng ginawa ko ni, yung comment po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida, na hindi ho dapat basta-basta hong maglabas po ng ganong klaseng comment kung walang ipapakitang ebidensya po, mga kabida, na may link yung pagkawala ho ng mga sabungero doon po sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi po maganda yon. Okay? Kung tutuusin nga bago sila magsalita, maglabas po ng statement, siguraduhin po nila doon sa kanilang investigasyon na meron talagang link, may posibilidad na ganun. Iba kasi yung impression ng mga tao yung mga nakarinig, nakanood doon ho sa statement. Baka isipin talaga nila na may kaugnayan ba ito, may connection po ito, hindi naman po na minamaliit po natin yung comprehension po ng mga kababayan natin mga Pilipino, pero may mga iilan kasi diyan maniwala kaagad. Conclusive masyado, mga kabida. Judgmental yung ibang mga tao po, pagdating ho sa comprehension po, mga kabida, Diba? So, yun po. Medyo pahiyak po dito si Secretary Rimulya po, mga kabida, Yung kanyang teorya, sinupalpal po, ni Totoy, alias Totoy po,
or Dondon Padinungan. Padinungan ba yan? Ano? Yung apelyido po niya. Yung whistleblower po, ano, mga kabida. Mismo siya na ang nagsabi na walang connection po ito. Okay? Walang connection po ito. So, saan po tayo maniniwala, mga kabida? Okay? Si alias Totoy, alam na po niya yung mga, o may alam po siya dito ho sa mga nangyayari po, ano? Mga kabida, sa mga sabongero. Siya nga yung whistleblower eh. Sa kanya nanggaling yung mga impormasyon po, ano, mga kabida. Pati kung saan po itinapon daw yung mga katawan, ano. Oh. So, ang tanong po dito, maniniwala kaya tayo doon ho kay Secretary Remulla na may link po ito sa war on drugs ng previous administration po, mga kabida? O baka intentionally gusto talaga nilang ilink po ito, ano, sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Alright? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.